Makakausap natin ngayon si Palace Press Officer Claire Castro. Magandang gabi sa inyo, Yusek Castro. Yes, good evening, Miss Corina. Opo, nakaraos na po tayo sa eleksyon. May mga nagsasabi po na ang resulta ng midterm elections ay nagpapakita ng protest vote. Mainly because yung composition po ng senatorial, I guess, laban sa pagkakaaresto daw ang protesta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang masasabi ninyo rito? Kung sino man po ang nagpapakalat ng mga ganyang klaseng mensahe ay hindi na po dapat natin pinapansin at hindi dapat natin pinaniniwalaan. Unang-una po, kung totoo po na ito ay protesta dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, di na po dapat nanalo. Itong si Senator Kiko Pangilinan, hindi na rin po dapat nakasama sa Magic 12. Si Senator Tito Soto, si Senator Lacson, at saka si Senator Erwin Tulfo. Pasinin po natin yung mga hindi nakasama sa Magic 12 pero nasa 14, 15, yan din po ay mga alyansa at sila po ay naniniwala patungkol po dun sa ginawa po ng pamahalaan sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. And at the same time, Ms. Corina, sinasabi din po na 62% ayon sa survey po ng WR Numero Research, 62% ang gusto po talaga na si dating Pangulong Duterte ay personal na humarap sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity at 61% din po ang nagsasabi na dapat din pong dalhin yung mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa ICC para sa trial. So hindi po at wala pong katotohanan yung sinasabi nila na ang mga naging resulta po ng boto ay dahil sa protesta sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yan po ay malaking kasinungalingan at gusto na naman nilang gumawa ng sarili nilang naratibo ng walang basihan. Okay, Yusek Castro, ito po namang bagong magiging komposisyon ng Kongreso at ng Senado, lalo na napag-uusapan na po ba kung ano po ang prospects dito po sa nakaabang na impeachment trial laban po sa Vice Presidenteng Sara Duterte? Sa Pangulo po kasi, hindi po yan ang kanyang priority. Yan po ay nasa kamay na po ng Senado, kung sino po yung magiging huhusga po kay VP Sara at dapat na lang po sigurong gampanan ng mga senador ang kanilang tungkulin bilang leader ng bansa at alamin talaga kung anong katotohanan, hindi dapat sila magtrabaho para sa iisang tao kundi para sa bayan. Mayroon pong ilang mga nagsasabi tulad ni dating Duterte spokesperson Harry Roque. Sinasabi pong lame duck na raw ang Pangulo. Ibig sabihin wala na siyang hawak sa kanyang mga tao lalo na po sa Kongreso at Senado. Una-una po, paano po natin masasabing lame duck? Ang Pangulo, ang taas po ng kanyang government satisfaction rating. Ito lamang pong May 8 to May 9, 2025, nagkaroon po siya ng 61.8% na government satisfaction rating. At meron din po, ayon po sa Okta Research, as of April 2025, siya po ang tinatawag pa rin na most trusted government official. Paano masasabi na lame duck ang ating Pangulo? Dahil puro naman trabaho ang ating Pangulo. Kung talagang lame duck ang Pangulo, siguro po si Attorney Harry Roque, dapat hindi siya, instead of quacking like a duck, dancing like a duck, umuwi na lang po siya dito, harapin niya ang kanyang kaso, panagutan niya or linisin niya ang kanyang pangalan, be a man, magpakalalaki siya. Dahil pa yata po siya ni Senator Leila de Lima, babae ito pero nagpakalalaki nung harapin ang kanyang kaso. So ang hamon kay Attorney Harry Roque, be a man. Ayan, okay. Tungkol naman po sa kulay, uso pa po ba sa palagay ninyo ang mga political colors? Halimbawa, sinasabi yung usap-usapan na ang maaaring senaryo sa 2028 ay pink versus green daw ang magiging labanan. Ang aga pa po yan, kapapanalo lang po ng iba mga tinatawag nila mga kakamping, yung iba po ay PBBM, ay iba po ay Pro Duterte. Sa ngayon po, wala po tayo naiisip niyan, pati po ang Pangulo, dahil ang lais ng po ng Pangulo, kahit ano pong kulay, magsama-sama po ang lahat para po matugunan kung ano man po ang magiging problema pa nakakaharapin ng ating bansa at ng taong bayan. Ang nais lamang po talaga ng Pangulo ay magkaisa. Wag na po sana natin na masiraan ang Pangulo at ang gobyerno, lalo-lalo na po kung maganda naman po ang adhikain at plano at mga programa ng pamahalaan para sa taong bayan. Sabi nga natin, iwasan po natin ang maging obstructionist. Welcome po ang mga oppositionist. Bakit? Kailangan po madinig ng Pangulo at ng gobyerno kung ano po yung mga suggestion nila para sa taong bayan. Pero kung ang plano lamang po nila ay manira
nang wala man lang basihan, kundi sirain lamang ang programa ng Pangulo at ng gobyerno, wag po sila maging gano'n dahil lalabanan po natin sila. Maraming salamat po sa inyo, si Palace Press Officer Yusek Claire Castro para po sa inyong oras. Thank you. Salamat, Ms. Corina.